relationship, amazing, educational, reconnection. Ako po si Noin Lexel Arcapati from the province of Quezon, Municipality of Tayabas. friends. Ako din, nagmula po sa probinsya ng Quezon, bayan ng Gumac. Jed Angelo Tarazona from Pitogo, Quezon, 4H Club member. Kimberly Haynes from Batangas, Municipality of Lobo. Ako po ay nakilahok sa Perma Youth Camp 2025. Una, upang madagdagan at mapalawak ang aking kaalaman patungkol sa iba't ibang mga aspeto ng agrikultura, lalo't higit dito po sa ating komunidad. At pangalawa, isa po ito sa magandang pagkakataon para sa akin na masaksihan at maranasan kung ano ba ang iba't ibang mga ginagawa patungkol sa permaculture. Since 2017, member na po talaga ako ng 4H Club. Nabalitaan ko na magkakaroon daw ng Perma Youth Camp 2025 dito sa Tayabas City. Curious talaga ako. Ano kaya ang permaculture? Ano kaya ang matututunan namin dito? Nag-join kasi ako ng Perma Youth Camp dahil meron din kaming farm. Curiosity kung anong meron sa permaculture. Nung una talaga, hindi ko alam yung word na perma. Sabi ko, ano ba yung perma na yun? Search ko talaga. Tapos, ayun, wala namang masamang mag-try. So, ayun, nandito ako ngayon. Lahat kami, pagdating dito, sinahanap namin yung flow mismo ng program. Kasi lahat kami curious, ano ba yung gagawin namin for the whole 5 days. Parang kami mismo yung binigyan ng pagkakataon para kami din yung makaintindi kung ano ba talaga yung permaculture. Noong una, kinakabahan ako dahil siyempre unang dating ko dito, wala pa nga masyadong kakilala, solo lang ako sa aming bayan. Sinorender namin yung cellphone namin while doing the seminar. So dahil dun, at nagkabuo ng bagong pagkakaibigan ng bawat isa, lahat ay walang ginagawa, kundi gumawa talaga ng pagkakalibangan. Yung activity naman na nagkaroon ng big impact sa akin ay yung grounding. Kasi noon ko lang talaga yung na-experience, nakaka-relax pala, parang nakakapagbigay ng peace of mind. Yung pagdating naman dito sa camp, yung sense of community is yung pagtutulungan ng bawat isa na dun pa lang sa panggagawa ng compost. Kita naman natin na ayun nga, nagkaroon ng parang kakulangan sa tubig. Ayun, bawat group may kanya-kanyang diskarte para matapos yung activity. Ang nangyari is we manage to help each other para matapos yung activity. Ang akin pong hindi malilimutang karanasan sa Perma Youth Camp 2025 ay una, ang bahaginan sa pagitan namin at ang aking mga kalahok dito sa Perma Youth Camp na ito. Pangalawa ay ako naman na nakapagbahagi sa kanila, sapagkat ito ay nagbigay sa akin ng daan para mas mapalawak ko pa yung aking kaalaman patungkol sa permaculture na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi at pakikinig sa iba't iba nilang mga karanasan na naranasan nila sa kanilang mga probinsya at komunidad. Dun sa mga iba pang activity, through sharing, hindi lang idea mo yung natututunan mo pati yung idea ng ibang tao na sinishare nila, natututunan mo din. Parang nakaka-gain ka ng mas madaming knowledge and learnings na kung saan pwede mong i-apply siya hindi lang sa agriculture or permaculture, kundi sa everyday life mo. Nagkaroon ako ng bagong kaibigan while learning together with them. At minsan, pag hindi namin alam yung ideya ng topic, pwede kami magtanungan at nag-share kami ng bawat ideya namin sa bawat isa. Kahapon, yung nagluto, yung lahat kami nag-join, tapos kung ano lang yung meron sa paligid, yun lang yung ginamit namin. Ang niluto namin kahapon, dahil kami taga Batangas, ang niluto namin is bulanglang. Totally ang bulanglang, kaparehas lang din ang na kung ano yung meron sa paligid mo, yun yung gagamitin mo. Yung papaya, talbos ng kamote, kamatis, talong, okra, sitaw. And nagkaroon lang kami ng complication dun sa sampalok kasi wala siya dito. So, ginamit namin yung kalmot ng Tayabas. Katmon. So, gumamit kami ng katmon as alternative, parang paasim nung aming bulanglang. Then, meron kaming insaladang pako at talinong.
na yung talinum ay ngayon ko lang din nalaman na pwede pala siyang kainin. Pero yung pako, siya, native siya sa amin. Marami kaming pako sa Baybay Ilog. The clean up drive. Yan. Dito namin nakita na ang tao, karamihan sa tao ay walang disiplina. Nagtatapon lang ng kung saan-saan ng mga basura, plastic, yan, mga ganyan, na nagsasanhi ng pagbaha. Dahil kung hindi natin magawang respetuhin ang kalikasan, ganun din sila sa atin. Madaming mga activity na nakatawag pansin sa akin. Pero, ang isang nangibabaw sa mga iyon ay ang pagpapakita at pagpapanood sa amin ng iba't ibang mga videos patungkol sa kung ano ba yung totoong nangyayari sa agrikultura. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi gayon din sa buong mundo. At ito ay isang patunay na kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan ay hindi biro at nangangailangan ng agarang aksyon, agarang pagtugon, at sama-samang pagkilos. Dito namin nalaman, mayroon palang iba't ibang uri ng farming, which is the conventional and organic. Sa conventional, ang ibang farmers pala, nagpa-farm lang sila to make money. Kasi lang pakialam kung nasisira na nila ang kalikasan or hindi. Then ang organic farming naman, which is the permaculture nga, nagpa-farm sila to sustain food. Sa permaculture, inaalagaan ng kalikasan while farming. Graduate po ako ng biology. Yung biology pala and then permaculture is connected with each other na kung saan we can preserve and we can sustain, na preserve na natin yung biodiversity, yung ecology, at the same time, nasusustain natin yung community. Madami tayong natutulungan, hindi lang yung mga tao na mabibigyan natin ng pagkain, kundi pati yung environment na ginagalawan natin, na kung saan nakatira din yung mga iba't ibang hayop, kagaya ng ibon, insekto, ganyan. Ang pinakamalaking may impact sa akin na tinapik dito ay yung kung ano talaga yung permaculture, kung para saan yon at kung anong makakatulong sa aming mga magsasaka. Na pwede naman pala tayong magsaka na hindi tayo kailangang sumira ng ating kapaligiran, ng ating nature. So, mapapangalagaan natin yung ating food security habang ang ating natural resources, ang ating kalikasan is hindi na nasisira. So, pwede naman pala tayo mag-sustain ng food gamit ang permaculture. Hindi na natin kailangan sirain ang kapaligiran para makapag-produce tayo ng mas maraming food. Pinakang natutunan ko dito sa Perma Youth Camp na ito ay ang values ng permaculture. Una ay ang earth care, pangangalaga sa kalikasan, pangangalaga sa ating mundo. Pangalawa ay ang people care, yan, pangangalaga sa sangkatauhan. At panghuli ay yung fair share, na kung saan pagkakaroon ng patas na bahaginan at hindi lang nakikinabang ay isa lamang, kundi lahat. Dahil nga sa pangalan na lang nito na perma or permanent agriculture, nagbibigay siya ng hindi panandaliang mga solusyon. Paggamit ng permaculture as way of farming. Kagaya ng compost yung tinuro sa amin nung unang araw ay mas mapapaganda mo at mas mapapalusog mo ang ating mga pananim. Sa bahay, mayroon akong maliit na garden. Ginagamitan ko siya ng mga synthetic fertilizer. And nung pumasok ako dito sa camp, na-realize ko na hindi pala porket maganda ang ating pananim or magandang itsura ay masustansya na siya. Yung mga chemicals na ginagamit namin para mas mabilis mag-produce yung aming mga tinanim at saka yung mga pesticide na inaano namin. Kasi sa permaculture pala, doon mo malalaman na hindi sagabal yung mga ibang nilalang na nakatira dito, na nabubuhay sa mundo, yung mga biodiversity sa pagsasakap, yung pesticide, yung mga fertilizer, hindi naman pala siya kailangan, totally kailangan. Matuto lang tayong gumamit ng ating mga natural resources na hindi nakakasira sa kalikasan. Siguro yung madadala ko is the respect. Kasi kailangan nating i-respect yung every creature na nandito.
Kasi lahat yan may importance, may benefits sa isa't isa. Kasi pag nagkulang ng kagaya sa food chain, kapag nagkulang dyan ng isang animal or insect or halaman, maapektuhan yung buong chain. Kasi nga, di ba, chain siya, parang sunod-sunod, na kapag nawala yung isa, apektado yung isa. So, yun na lang sana, respeto na lang, na kahit sa simpleng pagtatapon sa tamang basurahan, sa maliit na action, malaki yung impact. Kahit, yun nga sabi ni Sir na, kahit mabagal, at least may nagagawa. Ang gusto kong baunin, bago paglabas ko dito ng Perma Youth Camp na ito, ay yung disiplina, lalo na sa sarili. Sapagkat doon nagsisimula ang lahat. Lalo na pagpunta ng lahat ng mga nandito sa kanilang mga tahanan. At ako personally, ito ay challenge para sa akin na mas paigtingin ko pa yung disiplina na meron ako sapagkat yun yung mas kinakailangan. Na sa pagiging isang miyembro ng lipunan or bahagi ng lipunan, mahalaga na mas maging disiplinado lalo na sa panahon ngayon. Disiplinado hindi lang sa larangan or bahagi na kung saan ay may ginagampanan sa agrikultura, kundi sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating lipunan, lalo't higit yung mga umiiral na panuntunan sa ating mga komunidad na pinanggalingan. Maging responsable tayong farmers sa organic ways to produce food. I-realize ko na dapat para tayo mga tao ay pinapahalagahan natin ang kapaligiran. Kumbaga, hindi dapat natin ito pabayaan dahil ito ay biyaya lang din sa atin. Yung ating kalikasan or yung ating environment is malapit na siyang masira. Doon na siya sa part ng emergency na kailangan na natin kumilos para mapasaayos siya or ma-revive. Ano siya? Kailangan lahat tayo kikilos. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat dapat tulong-tulong. Lahat malaman kung paano yung way ng permaculture para lahat malinawan. Dapat simulan nila sa kanilang sarili. Kasi paano mo babaguhin ang iba kung yung mismong sarili mo ay hindi mo kayang baguhin? Simulan ang pagkilos, lalo na sa sarili. Unahin yung pagiging mas disiplinado upang sa ganon ay mas maunawaan kung ano ba yung tunay na nangyayari at makaisip kung ano ba ang pwedeng maging solusyon sa mga nangyayaring yun. For me, it's not about the organization, the government, but it is ourselves. So, we must put ourselves into discipline first. Makikita ng ibang tao na sa atin yung magsimula. May chance na gayahin nila tayo na, ay ganito pala yung ginagawa ni Noe. Maganda pala siya. Yung patuloy na mahalin yung kalikasan, magkaroon ng concern na hindi lahat ng sa tingin mo ay tama hindi lahat ng tingin mo ay tama na ginagawa mo na sa lifestyle mo ay nakakatulong sa kalikasan, mostly doon nakakasira. Katulad ng pagsusunog, pagtatapon ng basura. Kailangan nasa proper way tayo ng paggamit para hindi tayo nakaka-apekto sa iba. At hindi lang tao ang nabubuhay sa mundo, kundi lahat dapat ay nire-respeto natin. Para sa akin, sa permaculture ay kilalanin mo muna yung sarili mo. Kasi kung hindi mo kilala yung sarili mo, wala. Paano mo makikilala yung iba kung ikaw mismo, yung mismong sarili mo is hindi mo kilala? After makilala mo yung sarili mo, tsaka ka palang kikilalanin mo naman yung nasa paligid mo, which is the environment. From there, yun. Parang matututunan mo na kung ano ba yung dapat mong gawin. Kung gusto natin ng pagbabago, kailangan sa sarili muna natin. Kasi paano natin mababago ang iba kung sarili natin, hindi natin kayang idisiplina? Always try. Huwag kayong susuko. At doon naman sa mga hindi alam kung saan magsisimula, ganun din ako dati eh. Pero, naniniwala ako na parating may pagkakataon at parating may oportunidad. At huwag niyong iisipin na
Walang oportunidad kaya wala kayong kayang gawin. Simulan ninyo ito sa inyong sarili. At alam ko na malaki ang inyong magagawa. Lahat tayo ay naghahangad ng pagbabago. May gusto tayong gawin at hindi ito magagawa ng iisang tao lamang. Kailangan namin kayo na mga kapwa namin kabataan. Hindi namin ito kaya mag-isa at sabi nga, let's think and act with one unified action.